Ngayon po ay July 3 at ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at isa sa 12 ay wala roon nang dumating sa Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag kang mag-alinlangan. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Santo Tomas Apostol ay isa sa mga mangingisda sa lawa ng Galilea na tinawag ni Jesus upang maging isa sa kanyang mga alagad. Kahit po siya nakaranas ng pagdududa at hindi agad naniniwala sa mga sinasabi ng ibang apostol, si Tomas ay may pusong puno ng pagmamahal, simpatiya at tapang. Minsan sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay pupunta ng Bitanya upang dalawin ang kanyang kaibigang si Lazaro. Sa kanyang pag-alala kung ano ang maaring mangyayari kay Jesus, sinabi niya sa ibang mga alagad na samahan nila si Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 11 verse 16, sinabi ni Tomas, "Let us go to die with him." Ngunit mas naalala si Tomas dahil sa kanyang pagdududa at pagtangging maniwala sa sinasabi ng ibang mga alagad na muling nabuhay si Jesus. Naniwala lamang siya nang nagpakita si Jesus sa kanila at nakita niya mismo ang mga sugat ni Jesus sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Totoong nagdududa si Tomas at ayaw nang maniwala sa mga sinasabi ng ibang mga alagad tungkol kay Jesus. Totoong nawalan siya ng pananampalataya. Ayaw na niyang magtiwala ni numan at ayaw na niyang maniwala kahit sa mga sinasabi ng ibang mga apostol. Ngunit nang makita ni Tomas ang Panginoong Jesus na muling nabuhay, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Buong kababaang loob niyang inako ang kanyang kasalanan. Nagsisisi siya at humingi ng tawad. Nang makita ni Tomas na si Jesus ay muling nabuhay, ibinigay niya ang kanyang buong buhay kay Jesus. Nang natiyak ni Tomas na si Jesus nga ay muling nabuhay, mula sa araw na iyon, nananatili na siyang tapat kay Jesus at hindi na kailanman naulit ang kanyang pagdududa sa pamamaraan at kalooban ni Jesus. At ayon sa kasaysayan, si Tomas ay napunta at nakarating sa India sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Si Tomas ay tinatawag ding kambal at tayo ngayon ang maaring kakambal ng the doubting Thomas kung hindi natin nakikita na si Jesus ay dapat pinapangarap, hinahangaan at iniibig. Tayo ang mga kakambal ng the doubting Thomas kung hindi natin nakikita na si Jesus ang dapat sinusunod, ginagaya at pinaglilingkuran. Ngunit tayo rin ay maaring magiging the humble and honest Thomas kung handa tayong mag-reach out sa mga taong nakakasakit at nagpapahirap sa ating buhay. Kung tayo ay makaharap, makapagpakita at ating matanggap ang mga taong hindi namamansin at nananakit sa atin, tayo nga ay nagiging Tomas Apostol sa kanila. Kaya minsan tayo ay maaring magiging the doubting Thomases, ngunit maaari din naman tayong maging the faithful Thomases. Sa ating buhay, mayroon din tayong mga krus na pinapasan. May mga problema tayong hinaharap. Mayroong mga pagsubok na dapat nating malampasan. Ngunit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Huwag tayong sumuko. Maniwala tayong magpapakita din ang Diyos sa atin upang tayo ay gabayan at tulungan. Maaring mayroong mga tao sa inyong tahanan o sa inyong buhay na nagiging pabigat sa iyo at nagiging iyong cross sa buhay. Magtiwala ka sa Diyos.
Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang maging bitter, magtiwala ka sa Diyos. Hihipuin din siya ng Diyos upang magbago at maging maayos ang kanyang buhay. Kung ngayon ikaw ay nasasaktan, nawalan ng trabaho, o na-diagnose ng isang malubhang karamdaman, o naharap ng malaking krisis sa pananampalataya, huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang humiwalay sa kanyang pamayanan, sa pamayanang Kristiyano o simbahan. Mayroong pag-asa, mayroong pagpapagaling. Magtiwala kang iparamdam din ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin. Ililigtas niya tayo. Gawin natin ang ginawa ni Tomas. Tanggapin natin ang ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Jesus at mamuhay para sa Kanya. At ipahayag din natin sa salita at sa ating pamumuhay ang ipinahayag ni Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.